pagatubati sa'yo. Alam mo, isa sa mga pinakaimportanting bagay na dapat maintindihan nating lahat bilang Pilipino ay yung tungkol sa pag-aresto. Kailan ba talaga masasabi na tama o legal yung paghuli sa isang tao dito sa atin? Oo, napaka-timely niyan. Tatalakayin natin yan ngayon. Yung mga pangunahing rules, yung general rule na dapat may warrant. At syempre, yung mga pagkakataon din na pwede naman kahit walang warrant. Critical na kaalaman to para sa lahat. Tama ka dyan. Dapat alam ng bawat isa. Okay, so, umpisahan natin, yung pundasyon muna. General rule, dapat may arrest warrant muna bago ka hulihin. Oo. At galing dapat yan sa isang judge, 'di ba? At hindi basta-basta yun. Kailangan based sa probable cause. Tama. Probable cause. Ibig sabihin, may sapat na dahilan para maniwala yung judge na posibleng yung taong yun nakagawa nga ng krimen. At bakit importante yan? Kasi yan yung protection mo Protection nating lahat laban dun sa basta-basta ka nalang huhulihin. Yung unreasonable seizures, ika nga. Nasa saligang batas yan. Hindi ka pwedeng damputin lang ng walang malinaw na basehan mula sa korte. Protection yan sa kalayaan mo. Gets. Pero syempre, alam natin may mga sitwasyon na parang kailangan umaksyon agad ang pulis, di ba? Oo naman. Dito na pumapasok yung mga exceptions, yung warrantless arrests. Siguro yung pinaka-common, yung naririnig natin palagi, yung in flagrante delicto. Oo. Yun yung classic na nahuli sa akto. Pero, teka muna, hindi porket may nahuli sa akto, automatic legal na yon. Okay. Mahigpit ang batas dyan. Very strict. Sabi sa Rules of Court, pati sa mga desisyon ng Korte Suprema, dalawa ang kailangan para maging valid yan. Ano yung dalawa na yun? Hindi pwedeng hinala lang o kaya yung parang suspicious lang siya. Malinaw dapat yung act. Oo, malinaw. Tapos, yung pangalawa at ito yung crucial, yung overt act na yon, dapat nangyayari mismo sa harap o kitang-kita nung arresting officer. So personal knowledge. Personal knowledge, kailangan nasaksihan niya mismo. Hindi pwedeng kwento lang sa kanya o kaya narinig niya lang. Actually, may mga kaso nga. Halimbawa, yung nagsimula lang sa simpleng traffic violation or jaywalking lang. Oo, nangyayari yan. Okay. So malinaw dapat yung connection sa krimen na nakita. Oo, yung krimen na yun mismo ang basihan ng in flagrante arrest. Okay. Bukod sa inflagrante, ano pa yung ibang sitwasyon na pwedeng warrantless arrest? Meron pa, yung hot pursuit na tinatawag. Hot pursuit, parang sa pelikula. Medyo. Nangyayari to kapag kakatapos lang talaga ng krimen. As in, ka-occur lang, tapos yung humahabol na pulis, may personal knowledge siya based sa mga nakita niya or nalaman niya right then and there na yung taong hinahabol niya, siya yung gumawa. So tuloy-tuloy dapat yung paghabol Oo, arang ganun. May continuity at may basehan yung paniniwala niya na yun nga yung suspect. Tapos, siyempre, yung isa pa, kapag ang aarestuhin ay pugante, presong tumakas. Yun, malinaw yun. Escapee. Oo, galing sa kulungan or habang tinitransfer, pwede siyang arestuhin kahit walang bagong warrant for that escape. Sige. Ngayon, sa mismong akto ng pag-aresto, ano ba yung dapat gawin ng pulis at ano yung consequence kung, let's say, mali pala yung pag-aresto, illegal pala? Super importante nito. Dapat, as a rule, sabihin ng arresting officer sa inaaresto kung bakit siya hinuhuli Okay? at ano yung authority niya. Pulis ako, inaaresto kita dahil sa ganito. May exceptions din, syempre. Tulad ng? Syempre kung yung tao nasa akto pa ng krimen o kaya tumatakas, nanlalaban o kung yung pagsabi mismo baka mapahamak yung pulis o makatakas yung suspect. Pero as much as possible, dapat sabihin. Okay. Tapos, yung consequence ng illegal arrest. Ito yung mabigat. Ito yung tinatawag na exclusionary rule or fruit of the poisonous tree. Kapag napatunayan na illegal yung pag-aresto sa'yo, kahit ano pang ebidensya, kahit sabihin nating may nakuha talagang droga o baril dahil dun sa maling pag-aresto, hindi yun pwedeng gamitin laban sa'yo sa korte. Kahit totoo yung nakuha. Kahit totoo pa, inadmissible evidence. Basura yun sa mata ng batas for that case.
Kasi nga, galing sa punong na lason yung iligal na pag-aresto. Wow, malaking bagay yun para sa karapatan ng inaaresto. Sobra. Yan ang proteksyon laban sa pang-aabuso sa proseso ng pag-aresto at pagkuha ng ebidensya. Okay, so parang ma-summarize natin, para sa'yo na nakikinig, ano yung mga parang key takeaways, yung pinaka dapat mong tandaan? Sige. Siguro 3 ang pinaka-importante. Una, general rule pa rin. Kailangan ng warrant. Galing sa judge, based sa probable cause. Yan ang default. Okay, warrant first. Pangalawa, yung mga exceptions, lalo na yung in flagrante delicto, napaka-istrikto. Kailangan kitang-kita, personal na nasaksihan ng pulis yung krimen na ginagawa. Hindi pwede ang feeling ko lang or hinala. Kitang-kita. Got it. At pangatlo, yung napag-usapan natin. Kapag illegal ang arrest, yung fruit of the poisonous tree, anumang nakuha dahil doon, hindi pwedeng gamiting ebidensya sa korte. Exclusionary rule. Malinaw yan. Warrant first, strict exceptions, and exclusionary rule. Ngayon, ito yung tanong para sa'yo na tagapakinig namin. Sa tingin mo, itong mga rules na to, at kung paano sila na ipapatupad sa ngayon, sapat na ba? Sapat na ba para maprotektahan yung karapatan mo laban sa posibleng abuso? Habang syempre binibigyan din natin ng kakayahan yung mga authorities na gawin yung trabaho nila na manghuli ng mga talagang may sala. Balanse ba? Magandang tanong yan. Ano sa tingin mo? Gusto naming malaman yung insights mo. Paki-type na lang sa comment section sa baba. At kung nakatulong or may napulot ka sa usapan natin ngayon, isang pakiusap lang, pindutin mo naman yung favorite or like button. Malaking bagay yun para sa amin. Oo, kasi itong balanse na to, yung kapangyarihan ng estado versus karapatan ng individual, palaging nag-e-evolve yan eh. Hinuhubog yan ng bawat kaso, ng bawat desisyon ng korte. Isang patuloy na diskusyon talaga. Talaga. Kaya para sa mas marami pang ganitong malalimang pagtalakay sa mga usaping legal at mga paksang mahalaga sa iyo, siguraduhin mong nakasubscribe ka sa channel na to. Hanggang sa susunod nating paghimay. Salamat sa pakikinig!